bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng lumikha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw Pilipinas. Good day world. Welcome sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Demonyo kaibigan, ang bulag caster ng bayan, ang bulag na may kita. Kasama po natin Abby Garcia San Pascual, ang ating po naman technical assistant, siyempre technical director, Adrian De Los Reyes. Aring EFI Chairman, Elmer Francisco. At siyempre kasama po rin natin ang ating pong medyo standby lang. At, pero batiin natin ang ating regular co-host na si Teresa Amado. Ayan po naman. At simulan natin ating palatuntunan sa isang panalangin sa pamamagitan po ng St. Paul College, Manila, Glee Club Alumnus. Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all of our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us, O Lord. Deliver us from evil. Deliver us, O Lord. Amen. Okay. At salamat po, siyempre, sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na ating hinungan ng patnubay sa hapong ito. At ayan, magandang araw sa iyo, partner, Doktora Teresa Amado,
ng Rotary Club San Mateo Midtown. At parawin po natin ngayon ang ating Pangulo ng Silangan Federation of Persons with Disability, Rodeline A. Tabayag. Magandang hapon sa iyo, Rodeline. Yes. Magandang hapon, Rodeline. Ang ating po naman. Yeah. Okay, magandang hapon, Rodeline. Magandang hapon, Sir Romel, at ganun din po kay Doktora Teresa Amado sa Rotary po. Magandang hapon po. Yes, at siyempre mga Rotarians natin, Po sila sa President programa oo. ng Bulagcaster. Yes. At binabatay ko siyempre ang aking tatlong Maria. Si Chacha, si Yanyan Yen, San Pascual Catanduanes, no? Ayan, pumapalakpak pa yan. At ayan, sa pagpapatuloy po natin, medyo alright. At pag-usapan natin, siyempre, binabati rin natin ang Angat May Kapansanan Movement sa pangunguna po ni Chairperson Carmen Subiaga at ating Presidente Gabs Garcia, Advocate Rizal Morales at sa lahat-lahat po ng mga opisyales at mga membro sa buong Pilipinas. Magandang araw sa inyo. At siyempre yung Angat Movement, Angat Persons with Disability United International sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyo. Ayan. Rodeline, pag-usapan natin like yung alam mo naman napaka matunog na pinag-uusapan hindi lang sa ating palatuntunan sa iba't ibang platform ng social media, sa mainstream media, sa print, no? Yung tungkol sa bakuna. Balita ko, Rodeline, may bakuna na rin dyan sa inyo dyan sa sa Yes. Barangay Silangan. Yes, sir. Kasalukuyan po ang mga bakuna po dito sa amin sa PWD at senior citizen po at saka sa comorbidity. Mm-hmm. Oh. Parang ito yung priority number 2, no? Yung Sir? persons with disabilities saka senior citizen saka yung isa. Anong tawag? Comorbidity po ba? Correct me if I'm wrong. Comorbidity po yata yun, sir. Comorbidity, yan. Yung isang, kaya nga yan, isa rin doon sa, kasi, alam mo, madalas parang sa pagtawag lang, sa pagbibigay ng ng ika nga katawagan, katulad sa persons with disabilities, no? Yes, ay sir. parang tayo ay napag-usapan namin yan kahapon sa meeting ng Sectoral Council for Persons with Disability ng National Anti-Poverty Commission na remind yan ni Sectoral Representative Jocelyn Garcia, no, na parang wala daw doon sa priority yung persons with disability. Yung pala handon pero inilamp tayo doon sa tinatawag na merong yung common na sinasabi Comorbidity. Comorbidity. Ayan. Yes. No? Kaya yung iba hindi alam. Kaya nga siguro linawin na itong comorbidity at yung persons with disability ay dapat idagdag yon, persons with disability. Kaya yung iba akala nagrereklamo hindi sila kasama doon sa parang pangalawa to sa priority, Rodeline, na Yes, sir. bibigyan ng vaccine, no? Yes, sir. Kasama yung una frontliners, tapos lahat, tapos ngayon yung senior citizen, persons with disability, yan yung may Comorbidity. Comorbidity. Ayan. Ay correct tayo ni siguro ng mga nakamonitor sa atin ng mga medical doctors, Yan, yung mga sa tingin mo ilan na Rodeline, ilan yung nabakunahan na persons with disability?
Dito po sa aking area, sir, hindi ko po sigurado kung ilan yung nabakunahan kasi yung iba ay takot at yung Yes. iba, ayun nga po, wala po kasing nakalagay doon sa ibinababa nilang announcement nila yung talagang PWD. Tama Yes. po yung sinabi mo, sir, nakalagay lang doon ay yung Comorbidity. opo, senior at saka comorbidity. Ayun, So, pero comorbidity. nag-announce po ako kanina, sir, kasi Yeah. nakita ko kasi na marami naman doon or nagtanong ako mismo doon sa doktor na nagbibigay kanina kung pwede na ang mga PWD. Ang Oo. sabi niya, "Oho, ano niyo na ho ito, ito na ho yung para sa inyo." Yun po yung sinabi niya. Kaya ang ginawa ko po ay Tawag ka na. nag-message ako doon sa GC po namin na nag-announce na po ako ng mga PWD, pumunta na kayo dito yung mga gustong magpabakuna. So siguro kanina Yes. po ay meron naman ho kaming mga 15 na PWD. Ayan, pati ikaw ba Na nabakunahan na, yes Rodeline? po, yes Aba, po. congratulations, ha? Ayan naman, Thank you, ha? sir. Congratulations. Opo. Kaya nga po, sir, ako takot ako sa totoo lang, natatakot din po ako, pero bilang isang leader talagang Oo. sabi ko, talagang inunahan ko na po sila kasi noon po kasi Yes. nag-survey ako doon sa group chat namin, dadalawa lang po out of 250 members doon sa group chat namin, dadalawa lang po yung nag-yes. At Yung marami nag-yes. po doon na mga bata, which is hindi naman ho pwede yung mga Hindi bata. pwede. Yeah. At Kaya yan. 18 pataas naman po yung pwede lang. So, yun. Congratulations, Yes, Rodeline. sir. At yan ang Yes, sir. tinatawag na yung leadership by example, no? Na Yes, sir. talagang, Thank you. yes, oo. Mm. At bahagi din yan yung pagiging servants leader natin na uunahin natin. Siyempre, bago ka sumalang, talagang pinaalam mo sa ating Yes, mga sir. kasamahan sa sektor na may kapansanan. Lahat siguro dapat yung group chat din ng San Mateo, maipaabot mo sa kanila. Mag-sharing tayo kung ano po yung biyaya. Hindi yung, alam nyo na palang may biyaya, ipaalam nyo sapagkat Yes, sir. katulad yan, di ba, Rodeline, yung comorbidity, DDT. BDT na yan, doon pala inilamp or isinama ang Mm-mm. persons with disability. Sana mabago yan, ano? Opo. Yung mga yung vaccine natin, siguro ano yan, no? Para hindi naliligaw at Yes, sir. nag-iisip yung mga may kapansanan kung saan sila, no? Pero Yes, sir. pagkakaalam ko talaga, ever since ang persons with disability kasama ng senior citizen sa Yes, sir. number 2 priority, no? Mm. Ayan. Yes, Pero sir. ako, wala pa kaming balita rito sa aking barangay, pero palagay ko naman makakarating din sa atin yan kung anong meron na Opo. rito, no? Actually, Ayan. sir, ako po yung kauna-unahan doon sa federation namin na nagpabakuna kasi Iyan before ano? po na nag-meeting po kami together with the DOH doon sa munisipyo, nag-ano po sila kung sino yung willing na magpabakuna. Nag-raise po Yes. talaga ako ng kamay kagad. Ang sabi Yan. nga nung Press Emmy sa akin, aba, atapang na babae ito. Parang walang maintenance. Ang sabi ko, Ba't siya ayaw niya? Ayaw niya, ayaw niya, ayaw nung... wala pong may gusto sa mga kasamahan ko. Ganun. Nga, maski magpa-election, ayaw nung Federation President, magpapabakuna pa. Oo nga po eh. Hindi ba? Sobrang Hindi ba? takot po sila. Hindi ba? Takot nga magpa-election eh. Lalo ng bakuna. Yung bakuna, kumbaga, sa mga fake news o kung ano nung lumalabas, di ba? May Merong mga, may, sinasabing delikado. kumbaga, risky. Parang O ganon. risk, May mga, alam ko, risk taker ka na alam mo O, naman, risk, opo. makakabuti sa marami. Kasi yan, Opo. kailangan pag leader, ikaw, ehemplo, di ba? Di ba, marami Opo. nga na nasita ng mga mayors na ba't nauna sila, pero dahil lang doon Opo. sa kanilang alibay o katwiran, whatsoever, ay parang, di ba, na-consider na mauna na sila sapagkat sila yung talagang mga frontliners na nakakadaop ang palad na maraming Yes, tao. sir. Tama lang yan. Pero yung ikaw ay may priority na, tapos medyo mag-aatubili ka pa, leader ka, ano ka ba naman? Hoy! Mm. Gising! Ayan. Dapat sa mga leaders na ganun, mga ginigising yan, di ba? Rodeline, no? Yes, sir. Ayan. Si Rodeline po, hindi naman sa ano, ito po yung sabi nga natin, dapat po ang leaders, mga may malay. Yan, no? Di ba? Sir. Yes, sir. Kaya yun po at napakaganda at kaya nga unang-una ko yan na
nagilap. Dahil nabalitaan ko nga, alam mo, matindi yung ating bubwit, uh, Rodeline, na madaling sumagap ito ng balita. Kaya naibalita sa akin na ikaw ay meron ng bakuna na darating dyan sa iyong barangay, sa barangay Silangan. Congratulations po. Mabuhay ka, Kapitan. Kapitana, no? Opo. Batiin mo yung kapitan mo. Yan ang mga binabate, yung mga ganyan, di ba? Na Opo. talagang... Nag-like na nga po siya, sir, sa aking post na naka-ano na po. Actually, sir, noong ano pa man, nag-usap po kami ng kapitana ko after ng meeting po namin doon sa munisipyo last February na ang sabi po kasi sa amin, be ready ang PWD kasi susunod na po kayo doon sa mga frontliners. Ay, yes, oo. parang third batch po yata. So, ang ginawa ko po ay nag-survey na po ako doon sa group chat namin kung Yes. sino po yung gustong magpabakuna. And then, kinuha ko po lahat yung nagpalista and then linapit ko po na kaagad kay kapitana ko. Ang sabi Oo. niya, sige, kasi po ang tawag dito, ang protocol po nila dati ay mag-survey and then ilapit kay kapitana para Yes. mabigyan kami ng mga forms na fill upan. So, sinabi ko po yun kay Kap. Ang sabi niya, sige, mag-survey ka pa rin at konti pa lang yung survey mo at dagdagan mo pa yan and then ilapit mo uli sa akin at bibigyan kayo ng form. But, hindi ko po alam, sir, kung anong nangyari dahil hindi naman ako natupad yung mga forms na yon. At meron na po kasi silang ipinadala na link dito sa amin na pwede na hong mag-register Yung through pipila pa, online. through that link, ano? Yes, sir. So, hindi na ho kami masyadong nahirapan Yes. na nagpa-register. Wala na po kasi yung mga form na yan. So Yes. ako bilang presidente po dito sa Silangan, so inunahan ko po sila. Pero ang nakakalungkot po dahil doon sa link na binigay po nila sa akin, hindi ako nakatanggap ng any confirmation po kung na-receive ba nila yung pag-register ko. Yes, so. So akala ko, sir, yun ang magiging problema kanina dahil ang dami ho kasing pumila na rin kanina na mga PWD kasi yung iba po ay na-reject. So, Pero yung listahan nila dyan sa barangay, basta't PWD, binakunahan naman. Basta't yung qualified. Ganun. yes, sir. Tapos po kanina, hindi na ho kailangan pala yung register. Basta po pumila ka na lang doon. At yun na lang po ang iniimportante nilang i-check. Yung medyo binubusisi po ng mga doktor. Yun nga pong may mga karamdaman. Yung tawag po nilang may yung mga comorbidity. Comorbidity. So, ang requirements po ay kailangan may med-cert po sila or kung wala naman medical certificate silang ipinapakita yung mga reseta na lang po ng kanilang mga iniinom. Kaya napabilis po yung proseso. Opo. Ayan, ano po, kita nyo? Ayan, para po sa lahat ng ating mga tagapakinig, ang mahalaga po sa isang leader, katulad yan, may initiative, no? Para dapat, kumbaga, kung ikaw patulog-tulog sa pansitan, hindi mo alam pala, nagbabakunahan na. Hindi ba? Congratulations sa mga taga Silangan na persons with disability. Ito po ay hindi binubuhat ko bangkot ni Rodeline. Ang mahalaga po, yung bang talagang may ginagawa ka. Siguro kaya ka nauna dahil nakakita ng Department of Health na City Health Officer natin dito sa San Mateo at yung pamunuan at ang barangay mo dyan sa lugar mo ay organize ang iyong grupo, ang persons with disabilities. Di ba? Siyempre, sa paghahanda pa lang sa bakuna, maraming sistema yan, proseso, dahil nandun sa hindi po pwedeng pagtagalin yan sa isang lugar sapagkat yan may mga temperatures na ino-observe di ba? Kaya yan. So, with that, congratulations at siguro tuwan-tuwa yung ating mga partners na Rotarians, sapagkat ito makikita natin na mawala na sana, lalong-lalo sa sektor na may kapansanan, yung ating kaisipan na lagi na labang parang tayo yung di ba, Rodeline, yung parang welfare,
Yung Opo. parang palaging tayo partners na ngayon. Hindi na po yung katulad ng dati, no? Pag may nakitang may kapansanan, yung mga tao naglalayuan kasi lalo't may dalang envelope, akala manghihingi. Pero ngayon baliktad na po. Ang Yes, nangyayari sir. po ngayon, ang may dalang envelope, ang laman ng envelope po, yun ay pamimigay ng may kapansanan, ano? Ayan, Yes, sir. babaguhin natin yan, di ba, Rodeline? Sana Yes, sir. maging katulong natin dyan yung iba pang mga barangay president, lalong-lalo dyan sa mahal nating bayan ng San Mateo na Yes, sir. di ba, kasi talagang yung pidaw-pidaw na yan at sinatawag alam mo, kaya ako'y gigil na ma-implement yan. Lalo sa lalawigan ng Rizal, kasama San Mateo, ang Montalban, lahat na ano. Dahil doon sa ang tayo bilang leader ng may kapansanan, natatandaan ko yan, ang bayan ng San Mateo ay isa sa unang nagkaroon ng Persons with Disability Committee sa munisipyo, no? Natatandaan ko 'yan during the time of Mayor Amu Santos, no, na ang umupo diyan, tanda ko pa rin ay si Kunsihal Bedy Banaag, ano, yung mga dating kunsihal. Alam mo, napakalaking bagay noon na kahit committee, special committee ay meron sa munisipyo at lalo na sa barangay. Meron tayong bang pupuntahan na isang tao na pwedeng makatulong doon sa concern at problema na may kapansanan. Lalo na, Rodeline, di ba? Kung meron tayo ditong Persons with Disability Affairs Office, di ba, Yes, sir. Rodeline? Napakalaking bagay niyan at natutuwa nga kami kahapon. Ay kwento ko sa'yo, napag-usapan na yung inilabas na memorandum circular ng Department of Interior and Local Government, no? Tungkol Yes, dito sir. sa PIDAW functionalities, no? Kung anong dapat, kung may PIDAW office ay dapat ay andun yung may accessibility, no? Lahat andun para talagang functional siya. Di ba, Opo. Rodeline? Yes, sir. Kaya yon siguro mukhang ikaw din, pangarap mo rin siguro na talagang magkaroon sa bayan natin ng isang opisina para sa may kapansanan, di ba? Yes, sir. Lahat po ng may kapansanan, I think iyan po yung kapangarap na magkaroon na tayo ng sariling opisina Yes. sa ating ano, municipality. Yeah, at yan hindi yan, Odeline, wag ka manong pag-usapan natin kasi ito ay isang batas na kung Mhm. yung mga barangay federation president natin at yung federation president ng bayan ng San Mateo ay ito ay napakalaking bagay kung magkakaroon ng implementasyon ang linawin natin Republic Act 10070 o kung ano man Republic Act 170, no? Or Republic Act 100070, no? Ayan po. Republic Act 10070, ito po yung an act ng PIDAW, ito yung PIDAW law for the establishment that mandates the local government units, cities, municipalities, and provinces, no, to establish persons with disability affairs office na functional. Sinasabi natin functional, tumalima doon sa implementing rules and regulation, no? Hindi yung pidaw-pidawan, di ba, Rodeline? Yes, sir. At maski nga dyan sa barangay, katulad nyo, pwede kayong lambing nyo sa mga kapitan nyo para talagang merong yung concern ng persons with disability ay matutukan, ano, aside doon sa meron ng meron na tayong organization, sana meron din diyan na ano na persons with disability special committee, di ba? Doon sa Opo. council, no? Opo. Na po pwedeng ang mamahala diyan kung wala mang elected barangay captain na may kapansanan, yung senior citizen, di ba? Marami namang kagawad na senior Opo. citizen na ang senior citizens at persons with disability ay medyo magkakahawig ang concern, di ba? Yes, sir.
Kaya yun. So, siguro, maano natin iba pa mga updates ng mga program mo diyan, Rodeline, para alam mo mahalaga yung hindi kumbaga yung pangungopia, Ah, di oo. ba? So far, this time sir, medyo naantala lahat ang mga programa na binababa or tinatanggap namin dito sa per barangay chapter ngayon dahil nga dito sa pandemic. Pero sa kasalukuyan po ay kami ay nagpo-profiling. Tinutuloy po namin yung mga ginagawa naming profiling para sa ganun Yes. ay malaman namin yung bawat ilan yung mga bawat category dito sa amin, ilan ang Mm. bata, nagka-classification na din po kami para po Yes. just in case na at saka yun din po yung mga may namatay, mga ganyan po. Kaya kahit through online tuloy-tuloy po yung aking profiling Yes. dito sa lugar ko. Kasi meron naman ho akong nilagay na mga coordinators ng per area. So sila na lang po yung kinokontak ko kung ilan or anong nangyayari doon sa mga PWD doon sa mga areas po nila. Yes. Alam mo, Para, napakalaga niyan eh. yes Dapat sir, tuloy-tuloy lang. Dapat yes sir, tuloy-tuloy kasi lang. since 2015 po kasi sir, wala na hong nilabas na kopya ng master list doon sa munisipyo. Ang lagi pong dahilan ay nagpalit-palit daw po kasi yung ng focal person. So yung pong database po nila ay parang nagrarambol kaya inaayos pa daw po nila kasi Isipin mo yun, iba-iba daw po yung kanilang mga style yung mga focal person na mga nagdaan. Iba-iba So, yung style nila na bulok. Ganun. pwedeng ganun siguro, sir. Tapos, ang nangyari, kaya kami po ay nahihirapan na mga presidente ng bawat barangay kasi sinisikap na lang po namin na ginagawa ng paraan yung mga bago naming mga member ngayon na nagpapa-register po dito sa barangay namin. Kumbaga, kami na lang po yung nagdudugtong doon since 2015. Yes, oo. Pero ganun pa man po, sir, marami pa rin pong nakakalusot na ibang mga PWD members ngayon na hindi nagpapa-register po kasi sa barangay. Yan po yung malaking problema namin. Tapos pagdating po ng ng may mga activities or kailangan na po yung kanilang tawag dito, Data. preba dito sa barangay, sila pa po yung matapang dahil sila po yung wala sa record. Mm. Lagi naman ho namin ina-announce na lahat kasi po yung ibang mga PWD talaga pong masitigas po rin ang ulo na pagka po may ID na po sila, wala na ho silang pakialam kasi yun na lang po yung nila yun lang po yung gusto Pinanghahawakan nila, nila, yung ha? opo, may ID na sila, may discount na sila and that's all, parang wala na silang pakialam kung ano. Meron pa nga Ang babaw na kaligayahan, discount lang. Yes, yes sir. Meron pa nga po kung naging problema, ito lang, recently lang last week na meron hong isang PWD member na doon pa po sa Montalban humingi ng requirements or parang nagtanong kung anong mga requirements or nagpatulong kung paano daw magkaroon ng PWD ID. Kaya sabi ko, Diyos ko naman sa tagal na ho ng PWD organization, Yes, ang oo. laki-laki ho ng aming barangay, bakit po hindi na lang sa barangay nagtanong, bakit sa Montalban pa at sa Montalban pa. Kaya Yes. sinorward po nila sa akin. Bilang isang presidente, sir, parang nakakasama ng loob. Yeah, Nakakasama ng loob. parang tayo ay medyo, sabihin na natin diretso, para tayong natampal sa noonon. Kasi, Opo. di ba? Kaya nga, ito rin panawagan natin doon sa mga leaders, lalo na po yung paalam regarding po sa sektor na may kapansanan. Kung halimbawa po may mga humihingi ng tulong sa inyo, at kung kakayanin po, ituro nyo na lang doon sa area na mismong taga doon siya. Para may mga, alam nyo po, bigyan natin po ng kortesiya. Di ba? Yes, Number sir. one yan Yes, eh. Kasi sir. meron talagang hindi natin maiwasan, Rodeline, yung gusto nila lahat ng mga move ay kontrolado nila at Yes. baka may balak maging national president ng PDAW, PWD, gano'n, o balak maging presidente ng buong
Region 4A o Pilipinas. balak naman maging Rizal o baka mabalak maging presidente rin ng Pilipinas. Yan ang nakakalungkot. Pilipinas. Experience ko din yan na Rodeline kasi Opo. marami ba yung katulad dito sa atin, pinapaayos natin, di ba? Ang daming hinahanap, simple lang naman, magpatawag ng eleksyon. Yun lang naman eh. Mhm. Alam ko Yes, naman, baling nga yan eh, hindi alam ng mayor ng San Mateo, baka ginagamit lang, na Yes. ayaw. Kaya dapat malinawan yan, di ba? Yes, sir. Wala naman, napakalaking bagay sa nanunungkulan sa isang bayan, yung magkaroon ng organisasyon na legitimate. Kasi ito yung katulong mo. Katulad Yes, yung sir. PIDAW, yung Persons with Disability Affairs Office, napakahalaga niyan sa isang bayan. Nangyari na nga, di ba, yung COVID, Yes, sir. saan kumuha ng data ang mga karamihan sa munisipyo? Di sa PIDAW na meron o listahan katulad ng bayan ng San Mateo, meron noong kasing focal, kumbaga yung federation din na nag-provide niyan, natatandaan ko yan, Rodeline, di ba? Yes, sir. Sa atin nagsimula yan ni ID, no? No panahon ni ano yan, ni Yes, Mr. sir. De La Cruz, di ba? Yes, sir. Ayun. O tapos yon nawala yon. Opo. Naku po, Kaya, ang hirap po, sir, mag-ano ngayon. Kaya Hindi dapat- lagi po akong nananawagan dito sa aking mga member, sorry. Lagi po Oo. ako nananawagan dito sa aking mga member na magtulungan lang ho tayo kasi sa laki Yes. po ng sakop ng silangan ay hindi ko po kayo mayakap lahat. At isa pa, at hindi ko rin ho kayo matatandaan ang mga mukha, ang mga pangalan ninyo. Not unless po na minsan naman po ay meron naman open naman ho yung account ko. Sabi ko, minsan ho magpaalala naman kayo sa akin, mag-inbox kayo sa akin just to remind na andyan pa kayo or ano ba hong problema. Idirekta nyo ho sa akin, hindi ho yung Yes. kung saan-saan pa nyo idadalhin. Isipin nyo, si Rodeline po ay sanay po yan sa humarap sa iba't ibang klase ng kapansanan. Kaya ako po nasasabi yan, medyo talagang tiwala tayo at alam natin. Alam niyo po, si Rodeline ay nung ako'y nag-training sa pinakamalaking vocational center ng Pilipinas, yung National Vocational Rehabilitation Center. No po? Yes, sir. Dumaan po ako sa kanilang opisina. Sapagkat bago ka matanggap sa National Vocational Rehabilitation Center na nandito po sa Project Force Escopa, ay dadaan ka po doon sa psychologist, no? Psychiatrist. Doon kung saan si Rodeline po at that time, hard ka ba noon o OJT ka pa that time? OJT po yata na ako noon, sir. Yeah, oo. Yan po, no? Kita nyo. Kaya alam niyan, kaya naintindihan niya yung iba't ibang klase ng mga may kapansanan sapagkat maski siya ngayon, leader na, na-experience na din yung, kaya nga sabi ko nga, Rodeline, tiyaga lang, tatagal mo, loob mo, ganyan talaga. Diba? Kaya nga kung meron Yes, mga yung sir. iba na masasabi nating may mga pangarap na maglingkod, wala naman po problema. Wala naman pong may-ari ng titulo na forever president ng isang organisasyon. Yes, sir. Opo. Diba? Totoo ka po dyan. Kaya nga po ang pinakamahalaga, kung ikaw ay gusto mong maging leader, na servants leader dapat, no? Yeah, servants leadership, no? Yung pang talagang nasa puso mo yung pwede kang magsakripisyo para sa constituents mo. At Yes. may responsibilidad ka. Malaki. Kaya dapat kahit pa paano po, hindi naman natin sinasabing kailangan tapos ng kolehiyo, may doctorate, may masteral. Basta po alam natin, no, ang magpatakbo at may puso. Yan ang kailangan natin. Yes, sir. Hindi po natin kailangan yung matalino. Iyan ang mas maraming magaling manggulang yung ganyan, di ba? Yes, sir. Di ba? Kaya Dinadaan yun. po sa lahat ng yung talino, sir. Kaya Oo, yung talino. Tsaka, ayaw ano po, masapawan, ayaw Yes. magpakumbaba kahit mali. At saka hindi dapat kasi, alam mo Rodeline, lalo sa sektor na may kapansanan, kailangan talaga ang leader is maunawain. Kasi po, ang ating samahan, ang sektor natin, andyan po yung lahat ng mararamdamin, di ba?
lalo Yes, na sir. po yung hindi pa na bago-bagong nagkaroon ng kapansanan, tapos o kaya naman yung hindi pa na rehab, Yes, sir. itinago ng magulang, yun po malaking problema yun. Pero ngayon po sa nakikita natin sa dami po ng organisasyon at mga support groups, lalo na po yung parents and guardians of children with disability, Yes. ay malaking bagay po yan. Kaya dito po sa bayan ng San Mateo, yan po pangarap namin. Nila Rodeline, yung mga leaders po ng barangay, di ba? Yes, sir. At mismo, yung ating Rotarians, talagang makikipag-partnership sa atin para sa mga may Salamat. kapansanan ng bayan ng San Mateo. Dahil alam mo, ever since naman, ang Rotary Club ay may mga programa na yan sa mga may kapansanan before pa. Yes, sir. Kaya lang ngayon ang kagandahan, unlike before na talagang parang welfare, yung bang ang Rotary dadatingan dyan, ilalatag na lang yung programa kung may proyekto, di ba, mga ganon. Pero ngayon, parang ang dating ng Rotary ngayon, kaya ako'y nasisiyan, dahil lang doon sa partnership. Ibig sabihin, hindi lang yung, kaya dadating, sige, handa nyo bilang nyo, ilang kayo, dadating yung suporta na ganito. Ang nakikita ko ngayon sa mga programa ng Rotaries, no, mga Rotary Club sa iba't ibang bahagi ng Kapuluan, ay yung mga livelihood program na talagang pangmatagalan na, hindi ba? Yun ang Opo. mahalaga. Maganda yan, sir. Oo. Kasi Ah, para Go ahead. malaking tulong po yan, sir. Malaking tulong yung mga trainings na yan sa kapwa PWD natin. Kasi yan ay hindi lang po ngayon na mapakinabangan, kundi pang habang buhay po nila. Kung alam lang po nilang gamitin. Yeah, oo. Tsaka alam mo Rodeline, yan nga ang gusto nating mangyari na maski ang gobyerno, tayo dapat ay kapartner na, kabalikat na, hindi na before, pag nakita ng taga sa social welfare office, no, mapamunisipyo, mapaprobinsya, ang tingin, welfare, dole out mentality, Opo. mga ganon. Yes. Ngayon babaguhin natin yan, no, sa pamamagitan ng siyempre tulong din ng gobyerno. Paano natin magagawa ito? At tulong din ng mga civic organization like the Rotaries, na kasama yan sa mga programa nila. At Yes, sir. ako'y maraming experience sa mga Rotarians, alam mo. Kaya nga nung ma-meet natin ang Rotary Club of San Mateo Midtown sa pangunguna ni Dr. Teresa Amado, at iba't ibang mga pangulo rito, ay hindi na tayo nag-atubili. Alam ko, nasa mabuting kamay tayo, Rodeline. Yes, sir. Di ba? Salamat. Kasi katulad ng yung pag-aaral ko ng computer, yan sa National Vocational Rehabilitation Center. Isang taon ako nag-stay dyan, di ba? Rodeline, Yes. isang taon dyan. Yes, sir. That time, yung computer pala na pag-aaralan ko ay nasa Boston pa. Pero yun ay, yan ang mahalaga doon, sponsor yun ng Yes. Rotary Club of Yes, sir. Cubao yata noon that time. Panahon nila Captain Talion, di ba? Opo. So kaya tayong unang-unang nabigyan nung parang scholarship grant ng Rotary Club of Cubao, no, doon sa kanilang computer training. Kaya lang tayo napaaga, kumbaga dahil ako yung isa sa unang nag-qualify, di ba, Rodeline? Yes, So, sir. yung pala, yung computer, ang dumating lang iisa, hindi pa. Pero yung lahat ng funding nun ay funded ng ng Rotary Club. Kaya napakaganda, di ba? Kita mo, talagang ever since naman may project sila. Kaya yung mga kasama natin, mga barangay presidents, no? Di ba? Na yung mga kinausap na, siguro kayo ay maging mabuti ang pag-unawa doon sa magiging partnership natin with the Rotary Club of San Mateo Midtown. Di ba, Rodeline? Yes, sir. So yan, at kung meron ka pang ibang gustong ipaabot, informasyon din sa kapwa mo mga may kapansanan at sa mga namumuno sa mga may kapansanan sa barangay man yan o sa munisipyo. At yun nga, gusto ko talagang diinan ng pagtalakay natin yung dapat magkaroon na ng Persons with Disability Affairs Office.
sa bayan ng San Mateo. Oh, yes, sir. Saka po, officers ko po sa persons with disability, yung mga kapwang presidente sa bawat barangay, kailangan ho natin yung pagkakaisa kasi katulad po niyan, nagbuo nga po kami ng federation pero hindi po kami nagkakaisa kasi meron mga barriers ang bawat isa. Gawa nga po ng hindi po nagkakaisa ang mga desisyon kasi minsan nasa leader po kasi ang mga barriers na ganyan. Kung ang isang leader po ay marunong makinig at marunong niyang yakapin lahat yung mga presidente na bumubuo diyan sa federation na yan. Palagay ko po ay wala naman hong nangyayaring ganun. Dapat po ang isang leader ay hindi po one-sided. Pakinggan niya po lahat-lahat ang mga suggestions or lahat-lahat ng hinaing ng mga bawat isa at bigyan diin niya po yung pagmamahal. Hindi ho yung dahil hindi mo siya kaalyado, dahil hindi mo close o whatsoever po ang mga dahilan. Dapat po yan ang tanggalin natin ng mga leaders kasi yan ho ay hindi maganda na makikita ng ating mga kasamahan. Kung tayo nga po na mga leaders ay hindi mabuo-buo, hindi magkakaisa, how much more po yung ating mga members sa bawat barangay. Kasi Yes. nag-uumpisa po sa ating mga officers lahat yung ang mga pagkakaisa. Kasi kung tayo po na mga officers ay nakikita po ng ating mga members na intact yung ating samahan at may mga respeto ang bawat isa sa bawat posisyon, maayos po siguro ang takbo ng bawat organization. At practicein po natin ang huwag pong makialam sa bawat barangay kung ano man ho ang mga problema hanggat hindi po ilalapit sa atin kasi nakakasama po ng loob yung hindi ka pa nagsasabi, wala ka pa pang move na ginagawa na presidente, meron na hong nakialam na ibang presidente sa iba't ibang barangay. Nakakasama ho ng loob yun. Courtesy So, lang, paggalang Yes. sa bawat isa, di ba? Yes, sir. Irespeto po yung bawat posisyon. Alam naman ho natin na may mga officers na na-elect sa bawat barangay. Bigyan naman ho natin sila ng respeto. Wag natin i-bypass ang bawat isa. Kasi kung nag-uumpisa po sa atin ng mga leaders ang ganyan, yung wala pong respeto sa isa't isa, palagay ko po hindi ho talaga mabubuo ang ng organization dito sa San Mateo. Yes, Kasi at po alam mo Rodeline, ang federasyon para dapat maintindihan ng mga namumuno, ang federasyon ay para isa lang coordinating council ito yes, na ang unahan dyan, busisiin yung maigi kung ano po yung constitution and bylaws na po. Sapagkat katulad po, ang nagluklok sa mga membro nyo sa federasyon ay yung barangay yes, sir. ng mga Bawat constituents ng bawat barangay. Opo. So, like yung maririnig natin na isususpend ang isang barangay president, yan dapat Oh, yes, sir. mag-suspend dyan yung kanyang constituents dahil yan po ang nagluklok sa kanya Okay. bilang isang pangulo. Ano? Mm-mm. Yun yung mga tignan natin, yung hanggang saan dapat po talaga, di ba, sabi ko Rodeline lagi noon, kung may ambisyon, lalo na po sa mataas na posisyon, abay mag-aral po tayo. Aralin Opo. natin para hindi ang gagamitin natin, yung alam nyo lang, dapat yung alam din ng iba, kailangan tignan nyo, di ba? Yes, sir. Kaya nagsasacrifice, di ba, yung At marami. bago po tayo mangarap ng mas mataas sa posisyon sa ating mga posisyon na ngayon, ay kailangan po munang pag-aralan maigi yung takbo ng mga asosasyon na ganyan. Yung mga Yes. karapatan, mga rules. Kasi po mahirap yung basta ka lang sumabak na hindi mo alam kung anong yung sasabak, yung anuhan mo, pinapasok mo. Mahirap po mga pa. Pagdating po na nandoon ka na naluklok ka na po ng taong bayan, hindi mo na po alam kung anong susundin mo. Kailangan po ay yung mga yan ay may matibay kang mga ebidensya or panghahawakan na karapatan mo bilang isang
naluklok sa mas mataas na posisyon na yan. Tsaka mabigat doon, Rodeline, yung isang nakakalungkot. Yung bang, wag po tayong gagamit ng ibang tao na ayaw ni ganito. Baka minsan nagagamit na lang dahil hindi nyo naman Opo. nakakausap yung sinasabi niya. Dahil siyempre may protocol, di ba? Yes, sir. Yun po ang dapat linawin din, no? Yes, Kaya, sir. di ba? At saka, sir, sana itong mga leaders na, itong mga kapwa leaders ko rin po na nanunungkulan sa panahon ngayon, ay sana po magkaroon po tayo ng mga sariling paninindigan. Hindi ho Yes, natin oo. kailangan yung, Yeah. kasi sabi ni ganito, ganun-ganun. Yeah. Hindi ho dapat ganun. Kailangan firm ka po sa sarili mong paninindigan. Panghawakan mo po yung sarili mong desisyon. Ganyan po Oo, ang dapat. paninindigan, Rosalie, Lynn, no, ay Roslyn, ang paninindigan na laging sinasabi ng marami, karapatan, no? Ang karapatan po ay may kaakibat lagi na responsibilidad, no? Yes, sir. Ayan. Kaya yung karapatan na yan, gas-gas na po yan dahil nga doon sa mali ang paggamit. Katulad po nung maraming namumuno, no? Lalo sa organisasyon. Ang organisasyon po ay lalo yung mga legitimate organizations katulad ng barangay organization ng persons with disability. Lehitimo po yan. Yes. Kinilala po yan ng barangay council mismo. Kaya ito po ay may karapatan na magkaroon ng federasyon kung gustong magkaroon ng federasyon para sa pagkakaisa at magkatulong-tulong sa dahilang iisa naman ng layunin, no? Hindi po para kontrolin at ipangako kung kani-kanino. Yun yung nakita ko na medyo diferensya ng maraming organisasyon sa buong Pilipinas na, Rodeline. Kasi Yes. ako bilang isang council member ng National Anti-Poverty Commission under Office of the President, yan yung mga naririnig naming hinaing na hindi sila magkaroon ng matamang eleksyon, hindi sila makapamili ng tunay nilang leader dahil hindi naman sila pinakikialaman. Ang problema, yung mga namumuno na may ambisyon ay ang ginagawa, kumbaga sila yung parang ibinebenta. Dahil eto, akin po ito, tao ko to. O yun, di ba? Mga ganon. Yes, sir. Di ba? Huwag niyo pong ibenta yung constituency. Hanggang ngayon, no, kita nyo, ano nangyari? Bansot. Ang persons with disability ng bayan ng San Mateo. At di ba? At least buong lalawigan ng Rizal. Kasi yung mga naiwan, hindi naman po ako nawala pa. Yung mga kumbagay binigyan natin ng pagkakataon na mamuno rin, no, sa bayan ng San Mateo, sa lalawigan ng Rizal. Puro din ano lang, di ba? Nag-meeting pa rito sa bayan ng San Mateo, bubuuin yung Rizal Federation. Nabuo naman, tapos na konsulta pa tayo tungkol dito sa Persons with Disability Affairs Office sa lalawigan ng Rizal. Nag-invite pa tayo ng board member noon to champion para doon sa creation or establishment of Persons with Disability Affairs Office in the provincial level. Ilang taon na po nakaraan, nagkatanggal na po yung mga leaders, wala pa rin. Ayan, yung, di ba? So, dapat talaga, kung inumpisan, tapusin nyo. Hindi yung parang for compliance. Meron lang po kayong gustong parang, gusto nyong maging masaya. Masabi lang sir na sumunod sila. Oo, tsaka hindi, yung ang iwasan sana ng leader. Kasi leader po kayo ng isang sektor. Iwasan po natin yung, meron po tayong pasayahin na ating pong kumbaga sinasakripisyo yung benepisyo at kapakanan ng isang sektor. Hindi lang po yan sa may kapasanan nangyayari sa iba't ibang sektor. Yes, sir. Kaya yan, bidat, Rodeline, iyong pansamantalang pagpapaalam, siyempre, yung panawagan mo at kung may babatiin ka, batiin mo na. May ano pala to. Binabati ko po yung aming mahal na Kapitana Larissa Adora dito sa aming barangay po, Nasilangan. Ganon din po yung mga PWD officers ko po na nagpapakasipag dito sa aming lugar. At ganon din po at congratulations doon sa mga PWD na
pagbakuna na po kanina, sana po ay magkakaroon pa po kami ng next batch na PWD, schedule ng bakuna para sa PWD para po mas maraming maka-avail na PWD members namin. Parang dito gusto sa ko na Silangan. lumipat dyan, Rodelin, sa Silangan. Alam mo, sa nakikita ko talaga, Mm. yan, di naman dahil kaibigan ko yun, nakakasama na sa NBRC noon, naging magkakaklase tayo. At si Opo. Jim ay kaibigan ko din. Hindi po dahil doon, pero nakikita po natin kung paano po tumarbaho. Yan Yes, po sir. yun, no? Wala po tayong bias. Kasi katulad nito, isipin nyo, no? Silangan, ang lapit po ng munisipyo sa mga barangay 1, barangay Gitnang Bayan 1, Gitnang Bayan 2, di ba? Tagang Ang inuuna po. ang inuuna pa talaga yung Silangan, taga-taas? Parang Hindi. ganun po ang nakikita ko kasi Hindi, yun po yung ano yan, depende din yan sa mga nag-lead. Opo. Siyempre, siguro, lagi mo Opo. nababanggit. Kapitana, paano po kami, mga may kapansanan, ganito nga, may mahal, comorbid. mahal na mahal po yan. Mahal na Oo. mahal po kami nung Mm-mm. ating mayor. Mayor, Kaya dito kaya po nga inuuna. kung yung mga leader din sa babae, katulad mo, di, siguro, siyempre, ang pagmamahal, pantay-pantay yan. Hindi naman, mauuna ka. Kung hindi ka preparado, paano ka uunahin? Di ba? Oh, yes, sir. Wala Tama kang po yan, sir. listahan. Ganun lang Yes, yun. sir. Kaya nga, ewan ko ba, yung mga leaders, dapat busisiin nyo muna yung sarili nyo. Mamaya po, pagtulog nyo, mamayang gabi, Opo. mag-isip po kayo, magnilay-nilay kayo. Ikaw ba'y nakakatulong sa kapwa mo? O Ay, ikaw sir, yung tinutulungan ng kapwa idudugtong mo? nga po yan, sir. Go ahead, Dudugtong ko rin pa pala, sir. Doon sa aking mga PWD members na hindi pa po nagpabakuna, magpabakuna po kayo para po magkaroon tayo ng helmet. Ayan, oo, meron tayong proteksyon. Ayan, May helmet po tayo sa ating paglabas-labas. Kasi po marami naka-armor. po akong, yes, sir. Ano po kasi, marami po akong PWD members na takot po yung umiiral po sa kanila. Kaya medyo ano po silang magpabakuna. Ayan, nakita nyo na parang sila Mayor Isko yan, na Opo. inyong leader dyan, si Rodelin, siya na nauna. Yung mayor ng Tacloban, di ba? Sila Mayor Romualdez, di ba? Parang ito yun. Oh, yan naman po sir ang hindi ko rin naman dito sa ating ating mayor kasi Yes. pag silangan po ang pinag-uusapan, hindi naman niya po talaga naiiwan. Ganon din Yeah. po yung ating barangay captain, talagang din po. So siguro sa- kaya insecure full sa support. ibang mga Rodelin, kailangan matapos na tayo, may oras tayo. No? So with that, maraming salamat, Rodelin. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir, sa pag-guest mo sa akin dito. Yes, okay. Yan mo naman si Rodelin A. Tabayag ng Silangan Persons with Disability Barangay Organization. Maraming salamat sa iyo, siyempre sa ating partner, Teresa Amado, at siyempre dito sa ating technician, si Abby Garcia San Pascual, sa ating technical director, Adrian de los Reyes, EFI Chairman, Elmer Francisco. Ito po niyo kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, ang bulag na may kita para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid.